Honda ADV 160 2023. Worth it nga ba? Ang sarap nga naman magkape pagka ganitong bubungad sa'yo kada umaga. This beauty. So bago ko sagutin kung worth it nga ba, isa-isahin muna natin ang kanyang specs and features, and then mag-short ride na rin tayo para magkaroon kayo ng idea and perspective dun sa magiging opinion ko. Kasi kung sasagutin ko lang ng para sa akin lang, kung ano lang yung nasa puso ko, mahirap yung maintindihan, diba? So, tara! Ang ADV 160 ay equipped ng 157 cubic centimeter 4-valve liquid-cooled ESP Plus engine, offering an advanced technology with a 4-valve mechanism and low-friction technologies to provide excellent power output and environmental performance, kaya naman ito ay fuel efficient. Nagbibigay ito ng maximum power of 11.8 kW at 8,500 RPM and a top torque of 14.7 Nm at 6,500 RPM. Ang ADV 160 ay puno din ng exciting features, mapa-riding safety at para na rin sa inyong everyday convenience. Isa dito ang new Honda Selectable Torque Control o HSTC. Ito ay advanced feature na tumutulong na mabalanse ang ikot ng gulong para maiwasan ang pagdulas ng rear tires, lalo na sa basa at madulas na kalsada. At para naman maiwasan ang pag-lock ng unahang gulong sa mga sudden brakes, meron din itong anti-lock braking system o ABS. Sa mahihilig namang mag-long ride, meron na rin itong USB charging port para madali na tayong makapag-charge ng ating mga device. Ang ADV 160 ay available in 3 color variants, ang Matte Gunpowder Black Metallic, Matte Solar Red Metallic, and Matte Pearl Crater White na may suggested retail price na 164,900 pesos. Okay guys, good morning. Yeah. Unahin natin yung kanyang startup. Pag i-start natin, i-press lang natin yung brake lever and then push start. Ayan. Dun sa kanyang startup, ang masasabi ko is napaka-smooth niya, tahimik, kumbaga. Kasi sa ibang motor, patulad dun sa NMAX version 1 ko, kapag pinress mo yung startup, itong start button, yung ano niya, yung starter, parang may tunog, maririnig mo, parang gano'n, di ba? Sa may tunog siya. Pero ito, wala. Maririnig mo na nag-start yung makina, pero tahimik din. Sobrang smooth. Okay, let's go. And then yung first impression ko dito, nung unang patakbo ko, galing casa, since nagdadrive nga ako ng NMAX version 1, compare doon, napakagaan nito. Sobrang gaan dalahin. Medyo nanibago nga ako kasi nga dahil sa gaan niya. Yung kahit yung manibela, medyo parang nag-aalangan ako nung una. Pag hindi ka sanay. Kasi nga dahil sa sobrang gaan niya. Yun ang pinakaunang napansin ko dito. Although mataas siya talaga, yung vertical clearance niya from the ground, mataas talaga siya. Kaya medyo hirap akong abutin yung yung ground. Naka-tiptoe ako. Pero sa lang, sa una lang naman. Kasi nga hindi ako sanay gawa dun sa NMAX version 1 ko. Medyo naka-lowered na siya. Kaya abot na abot ko yung ground. So dito, nung unang sampa ko, talagang nanibago ako At isa pang napansin ko dito, dun sa mga ilang araw, kasi kailan ko ito nakuha last week ng Huwebes. So sa mga ilang araw na paggamit ko nito, so napansin ko dito yung fuel efficiency niya. Grabe, unang pag-gasolina ko dito, 200. Ang tagal ko naubos sa linggo. Nakapagpaikot-ikot na ako nandito sa amin. Magdadala ng laundry, mamalengke, ihahatid sa anak ko, susunduin yung asawa ko.
Sobrang fuel efficient niya. At isa pa, meron tong feature na nakakapagpa fuel efficient din sa kanya na hindi ko pa nagagamit kasi nga medyo hindi ako sanay, pero tinatry kong sanayin yung sarili ko. Mapapakita ko sa inyo. Gusto kong subukan na sanayin yung sarili ko na gamitin yung feature na yon para makita ko yung difference niya ng fuel efficiency niya. Kasi feeling ko may mas ititipid pa siya sa gasolina kapag ginamit ko yun ng consistent. Ito ang sinasabi sa inyong feature. I-on natin. Baka tumigil tayo dito. Ay, hindi tayo titigil. Ang feature na sinasabi ko is yung idling stop and start feature niya. Kaya dito matatry na natin yung ay nako, biglang nag-go. Ayaw yatang. Ayan natin yan. Pag tumigil ako, oh my goodness, wala. Biglang nag-go. Diba, later. Tatry natin later. Hindi natin matest yung idling stop and start feature niya. Kung kailan gusto kong matraffic, saka dire-diretso. Saka hindi ako matraffic. Ayos. Okay, yeah. Ito, katulad to, lubak na to. 10 Max B1 ko, talagang matatransfer lahat ng stress ng buong mundo sa katawan mo. Gago! Dito, dire-diretso lang ako eh. Kaya yun ang naging parang pinaka-favorite ko sa sa pag-handling nitong ADV 160 natin, no? Yung kanyang suspension. Dito, itatry natin sa sa BPI. Pagtigil natin dito, try natin yung idling stop-start feature niya. Kasi mag-i-withdraw tayo eh. So ngayon dito, pag tumigil tayo, pati yung makina titigil din yan. Parang, ayan parang 1-2 seconds, tigil na agad siya. Patay yung makina niya. Ngayon, hindi mo na siya kailangang i-start. Hindi mo na kailangang pindutin tong start button. So, ang gagawin mo, pihitin mo lang yung silinyador. Sobrang responsive niya. Isang pihit mo lang na ganun, talagang parang normal lang na nag-accelerate ka sa traffic. Tingnan mo. Try natin. Under na agad siya. Makalupit, di ba? Kaya kahit hindi ka sanay sa ganung feature, madali kang masasanay kasi parang wala lang eh. Okay, later. Parang feeling ko guys, mas bagay yung 50 liters na top box sa ADV natin kaysa sa 45 liters. Kasi pag 45 liters parang undersize siya, parang hindi bagay. Pero pag 50 liters parang sakto lang, 'di ba? Hindi ganong kalaki, hindi ganong kaliit. Bagay lang kumbaga. Specification natin magagamit guys yung idling stop and start feature niya. Lalo kapag long ride, mas makakatipid tayo sa gas pagka gano'n. Kasi imagine, sa dami mong madadaanan na stoplight, diba? Tsaka sa traffic ng Pilipinas, manigurado, gamit na gamit yon. Talagang ayaw tayong paggamitin sa traffic, nakago lagi. Kapag normal days na hindi ko gustong ipakita yung feature ng motor natin, laging traffic dito. Napapatapat pa ako sa pinakamatagal na counter. Try natin ulit yung suspension niya. Dito pa lang itong rough road na to, hindi asfalto. Yung NMAX B1 ko ngarag na eh. Dito okay. Dire-diretso lang yan. Diba? Ingat pa rin doon guys sa dinaanan ko na yon, yung release na yon. Kasi mabuhangin doon. Kapag mabuhangin, medyo ingat pa rin. Kahit may mga safety features yung motor nyo, doubly ingat pa rin. Nasa tao pa rin yan.
kung paano mag-drive yung tao, nandun pa rin nakasalalay yung safety natin. Hindi natin pwede iasa sa safety features ng motor. Yun ay ano lang, kumbaga dagdag lang yung safety features na yon sa ano natin, sa para ma-less yung probability na ma-accident tayo. Kumbaga yung fault ng machine is mabawasan yung ano, yung probability na ma-accident ka. So ang matitira na lang diyan is yung fault ng ano, ng driver. Kung paano mag-drive yung driver. Diba? Lalo pagka gano'n, no, yung mga umiikot na yun, dapat advance yung mata mo din eh. Dapat na-anticipate mo yung mangyayari. Ayun pa pala, ang isa pang features nito is yung ABS niya. So hindi pa natin na susubukan yung ABS. So wag naman sana, kasi nga kahit naman sino ayaw masubukan yon. So ang ginagawa kasi ng ABS is instead na biglang mag-lock yung gulong nyo sa sudden brake, is ang gagawin niya, unti-unti niyang patitigilin yung gulong. Kumbaga yung motion na nakalock yung gulong nyo, diba ano yun, normally mag-skid yun eh. Ayun, na gumana na yung idling stop and stop feature natin. Diba, isang bira ko lang, ano na, gana na agad siya. Guys, ang tanong, worth it nga ba na bumili ng Honda ADV 160 2023? So kung ako tatanungin, so sa sarili kong pananaw is oo, worth it para sa akin. Sa kabila ng mga sinabi nating features niya, sa price point niya, worth it naman siya para sa akin. Tsaka mas gusto ko to kasi automatic, mas komportable din na i-drive siya. Pero syempre, sa inyo, kung ano pa rin yung preferred nyo na motor, kung ano yung practical para sa inyo, di ba? Kasi yung itsura ng motor is subjective naman yan. So kahit sino sa atin pwedeng mapangitan, pwedeng magandahan, di ba? So subjective yan. And then dun sa practicality naman, syempre kung kaya nyo nang bumili nito, go lang kung gusto nyo di ba? Pero kung hindi pa kaya, huwag natin pilitin din. Kasi syempre, baka naman mahirapan kayo. So, ayaw naman nating gumagawa tayo ng sarili nating problema. So guys, yun lang for today's video, no? So, sana supportahan nyo pa rin yung ating mga susunod na video na gagawin. So, until next video, peace out!